Magandang gabi po, mga ka-BK. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako po muli, si Boy Kapre. At isa na naman pong kwento na mula sa tunay na pangyayari ang ating ibabahagi. Pakinggan natin. Hanggat hindi pa nakakakain ng karne ng tao, maaari pang magamot ang bagong yanggaw sa pamamagitan ng pag-alis ng bato ng aswang sa kanyang katawan. Napapaisip ako sa sinabing yun ni Tatang Julio nung minsan ko siyang masilip sa kanyang pagamutan. Hindi nakapag-aral o nakapagtapos ng medisina si Tatang, subalit may sapat siyang kaalaman sa mga halamang gamot at iba pang klaseng panggagamot na nagmula sa kalikasan na makabubuti at makakatulong sa katawan ng tao. Kahit papano'y nagagamot naman ni Tatang ang mga lumalapit sa kanya. Kapatid ng yumao kong lolo, si Tatang Julio. At sa kanya na rin ako nakatira dahil wala nang iba pang malapitan. Araw-araw siyang nanggagamot ng mga kababayang may iba't ibang sakit na dinaramdam. Naturingan naman akong kanyang kanang kamay dahil tinutulungan ko si Tatang. Magkatuwang kami sa pag-aasikaso ng mga pasyenteng nagpapakonsulta at nagpapagamot. At ang mas nakaagaw ng atensyon ko ay ang pasyente niyang palaging nangungonsulta tungkol sa bagong yanggaw na aswang. Pati si Tatang ay nagugulan sa pasyente niyang yun dahil sa tuwing mapapadayo sa bahay yun, ay yun na lamang ang kanyang bukang bibig. Kagaya ngayon. Talaga po ba? Talaga po bang magagamot pa ang bagong yanggaw? Napatingin ng diretso si Tatang sa babaeng pasyente na nagtanong na naman ng bagay na yun. Natatawan na rin si Tatang dahil dun. Tinanong naman siya ni Tatang kung bakit iyon lamang ang palagi niyang tanong. Ang isinagot niya ang mas lalong nakapukaw ng aking atensyon. Ang kapatid ko po kasi, palagi siyang sumasama sa kaibigan niya. Nakilala pong aswang sa lugar namin. Hindi na kasi mahiwalay ang kapatid ko na para bang ginamitan ng gayuma. Kaya nagtatanong ako sa inyo para malaman ang gagawin kung sakaling mayanggaw ang kapatid ko. Tanong ng babae. Natahimik si Tatang sa inaming iyon ng babae. Wala na ring sinabi ang huli, kung kaya't itinuloy na lamang ni Tatang ang panggagamot sa nabaling kaliwang kamay nito. Pagkatapos ay binigyan ng mga gamot na iinumin sa loob ng ilang araw. Ang babae niyon ang huling pasyente ni Tatang sa araw na ito. Kaya naman matapos yun ay inihatid namin siya palabas ng bahay. Nagpaalam rin naman ang babae at umalis na. Bumalik naman si Tatang sa loob upang mailigpit ang mga dapat ligpitin. Nilinis ko naman ang nagkalat sa silya at winalis ang nasa labas at ang mga basurang naiwan ng mga pasyente kanina. Pagkatapos ay papasok na sana ako nang marinig ko ang isang sigaw. Sigaw na tila takot na takot at may kung anong nakasalubong na nakakatakot. Tulong! Tulong! Ang kapatid ko naging aswang na! Nagmamadaling lumabas si Tatang Julio nang marinig yun. Ang babaeng pasyente kanina ay nagbalik. Pawis na pawis, humahangos, hinihingal at nanginginig. Hindi na rin ito mapakali pa.
Itinuro niya ang direksyon kung saan niya nakita ang kanyang kapatid na sinasabi niyang isang aswang na. Kinuha naman ni Tatang Julio ang kanyang bag at sabay naming pinuntahan ang sinasabi ng babae. Pagdating sa gawing unahan, sa bandang sagingan, nakita namin ang isang lalaki na tila nawawala na sa sarili. Humahagulgol ito at kinakalmot ang sariling lalamunan at dibdib. Pinunit pa niya ang kanyang damit at pinaghahampas ang ulo. Naglalaway na rin siya at bahagyang nangingitim ang gilid ng mga mata. Dahan-dahan namang nilapitan ni Tatang ang lalaki. Ngunit nung sandaling nalapitan niya ito, agad siyang sinakal at akmang kakagatin. Nagmamadali naman akong lumapit at buong lakas na itinulak ang lalaki. Masyadong agresibo ang kilos ng lalaki. Parang sa mabangis na hayop na ngayon lamang nakalabas ng kulungan. Maging ang babae ay tinalon niya at sinasakal. Mabuti na lamang at nadala ni Tatang ang kanyang bag na naglalaman ng mga iilang gamit na makakatulong sa ganong klaseng sitwasyon. Inilabas ni Tatang ang 1 metrong haba ng buntot pagi at agad na ginawang panakot sa lalaki. Umatras naman ang huli at nagmamadaling tumakbo matapos ihampas ni Tatang ang buntot pagi sa lupa. Sinubukan naming habulin ng lalaki, pero hindi na namin naabutan. Ungkit bumalik na lamang kami sa bahay kasama ang babae. Natakot nang umuwi sa kanila dahil baka kung ano pa raw ang kanyang sapitin sa mga kamay ng kapatid. Nung gabing yun, pinlano namin ni Tatang kung papaano mailigtas ang lalaki sa pagiging aswang. Nagsisimula pa lamang daw yun, kung kaya't may paraan pa para mailigtas ito. Pinalipas muna namin ang gabi dahil mahirap makipag-usap sa lalaki, lalo na't nasaan yung aswang na ito. Pagsapit ng umaga, agad-agad din nagtungo kami sa bahay ng babae at hinanap ang kapatid niyang lalaki. Ngunit walang katao-tao sa bahay nila, maliban lamang sa iilang patak ng dugo sa sahig at maging sa bintana. At nakakita kami ng kapirasong karne na umaalingasaw ng amoy. Napahugulgol naman ang babae dahil sa sinapit ng kanyang kapatid. Mabuti na lang at nakumpirma ni Tatang na hindi yun karne ng tao. Kung hindi ay karne ng isang kambing. Nagtanong-tanong kami sa kapitbahay kung nakita ba nila ang lalaki. May nakapagsabi naman na nasa presinto raw dahil nahuling ng loob sa kabilang barangay. Pinunta namin ito sa presinto. At sa wakas, matino na ito at nakakausap na ng maayos. Subalit hindi niya matandaan kung anong nangyari sa nakaraang gabi. Sabi naman ng mga pulis, pagnanakaw raw ang nai-report sa kanila laban sa lalaki. Wala namang nakuhang gamit ang huli at binayaran ng babae ang piyansa ng kanyang kapatid at naiuwi namin agad-agad. Pagdating sa bahay nila, kinausap ni Tatang Julio ang lalaki tungkol sa nangyayari sa kanya. Biglang natawa ang lalaki at hindi makapaniwala sa sinasabi ni Tatang. Hindi siya naniniwala na naging aswang siya
Gayong wala naman daw siyang matandaan sa nangyari. Ikinuwento ng maigi ni Tatang ang nangyari, lalo na dun sa sagingan. Subalit wala talagang maalala ang lalaki. At dahil wala itong maalala, kinumbinsi na lamang ni Tatang na sumama sa amin sa bahay upang magamot ito. Ngunit hindi siya pumayag, dahil wala naman daw siyang sakit na dapat gamutin. Nakiusap ang kapatid niyang babae na sumunod na lamang para sa ikabubuti niya. Ngunit nagalit ang lalaki at umalis ng walang paalam. Sa araw na yun, wala kaming napala sapagkat hindi na namin nakita ang lalaki. Inantay namin siya hanggang hapon, ngunit hindi na talaga umuwi ng bahay. May iba pa rin naman kaming gagawin, kung kaya't nagpaalam na lamang si Tatang na uuwi kami. Hindi naman na umangal ang babae at hinayaan na lamang kaming makauwi. Ngunit bago kami umalis, ay binigyan ni Tatang ang babae ng lana na pwede niyang gawing pangontra at proteksyon kung sakaling mag-anyong aswang ang kanyang kapatid at salakayin siya. Pasado 9:00 ng gabi, saktong nakaidlip na kami ni Tatang nang may kumatok sa pinto. Nasundan pa ito ng pagsigaw. At pagkabukas ng pinto, ang babae ang bumungad. Takot na takot ito at nagkaroon ng mga sugat sa magkabilang braso. Hinabol daw siya ng kanyang kapatid. Kwento ng babae habang natataranta nitong inilalahad ang mga kaganapan kanina. Pagkapasok ay agad itong nagtago sa sulok. Isinara ko na rin ang pinto sapagkat may nabanaag ako. Parang may paparating. Ginising ko agad si Tatang na mahimbing pa rin sa pagkakatulog. Inalog-alog ko ito kung kaya't nagising kaagad. Kaagad namang napabangon at naganda nang banggitin ko ang aswang. Nasa salas kaming tatlo nang may kumatok sa pintuan at tinatawag ang pangalan ng babae. Binuksan ni Tatang ang pinto. At bumungad agad ang lalaki na walang pang-itaas na damit. Napakadungis at nangangamoy ito. At may bahid pa ng dugo sa kanyang bibig at gawing dibdib at maging sa kanyang mga kamay. Tinanong siya ni Tatang kung anong kailangan niya. Ang sabi ng lalaki ay hinahanap niya ang kanyang kapatid na si Jennifer. Hindi sinabi ni Tatang kung nasaan ang babae. Subalit nagtanong si Tatang dun sa lalaki na kung alam ba niya kung ano ang kanyang pinagagawa ngayon. Hindi sumagot ang lalaki. At tila nag-iisip kung anong kanyang isasagot na para bang naguguluhan. Kalaunan ay nagsalita ito. Hinahanap ko si Jennifer. May kailangan ako sa kanya. Sambit ng lalaki na tila walang kaalam-alam sa kanyang sinasabi. Tinanong muli siya ni Tatang kung bakit niya gustong hanapin si Jennifer. Sumagot lamang ito na, nagugutom ako. Gusto ko siyang kainin. Gusto ko ng dugo.
Kinilabutan akong nakikinig. At ganun din ang babae na nanginginig ng todo sa gilid ko. Kinausap lamang ng kinausap ni Tatang ang lalaki habang tahimik na inihahanda ang mga kagamitan. Pasimple na rin akong tumulong sa paghahanda ng mga gamit. At tinulungan din ako ni Jennifer sa mga bagay na hinahanap ko. At nang maihanda ng mga kagamitan, dahan-dahan lumabas si Tatang habang kalmadong kinakausap ang lalaki. Kinuha ni Tatang ang loob nito at nang tuluyang mahulog sa patibong, kaagad na itinali ang mga kamay ng lalaki. Ipinasok ni Tatay ang lalaki at kahit naguguluhan pa ito, napasunod na lamang ito ng walang reklamo. Hindi muna namin pinalabas si Jennifer at baka magwala ang lalaki kapag nakita nito ang kanyang kapatid. Pinaupo ni Tatang ang lalaki sa upuan at itinali ang mga kamay at binti. Hindi naman tumigil si Tatang sa pagkausap sa lalaki. Nahalata rin namang nalilibang sa usapan. Habang nag-uusap, nagsagawa si Tatang ng mga orasyon. Ngunit ilang sandali pa'y napansin ito ng lalaki na kaagad nagalit at nagwala. Tinangka akong pigilan ng lalaki sa pagwawala habang ipinagpatuloy naman ni Tatang ang orasyon. Sobrang lakas ng lalaki, kaya hindi ko masyadong mapigilan. At mas lalo pa itong nagwala nang makita si Jennifer na lumabas sa pagkakatago. Tutulong ito sana sa pagpigil sa nagwawala nitong kapatid. Tulong-tulong na kami sa pagbigil sa lalaki hanggang sa natapos rin ni Tatang ang kanyang ritual. At oras na para ipainom sa lalaki ang isang tubig na may dasal na magsisilbing hahatak palabas sa bato ng aswang na nasa loob na ng katawan ng lalaki. Nang papainumin ay natabig ng lalaki ang baso at maging ang tubig. Natapon ito at nangalahati na lamang ang laman. Sobrang lakas talaga ng lalaki. Pero dahil nakagapos na siya, kung kaya't napipigilan na namin ito. Sa ikalawang pagkakataon ay sinubukan naming ipainom sa kanya ang tubig na may dasal. At matagumpay na namin itong nagawa. Matapos mapainom, lumayo kami ng bahagya ng babae. Samantalang nagpatuloy pa sa pagbigkas ng mga orasyon si Tatang. Ilang sandali pa'y mas lalong nagwala ang lalaki. Kinakalabot ang sariling lalamunan. At ganun din ang kanyang dibdib. Kahit nakatali ito'y pilit niyang inaabot ang kanyang lalamunan at dibdib. Nang maya-maya ay unti-unti itong nasusuka. At tuluyan na ngang naduwal ang lalaki. Napakabaho ng isinuka nito. Umaalingasaw. Parang mga nabubulok na naman ang mga isinusuka nito. At ilang sandali pa'y nakita na namin na kasamang naisuka ang batong itim. Maliit lamang ito, na parang sinlaki lamang na munggo. Pagkatapos nun ay nawala ng malay ang lalaki. Kaagad na dinampot ni Tatang ang batong itim sa pamamagitan ng itim na tela at agad na lumabas. Agad itong niliyaban ni Tatang matapos magpakuha ng sandamakmak na dyaryo at mga kahoy. Nang maabo ito,
at matupok ng apoy, ay inalagay muli ito ni Tatang sa isang tela na may nakasulat na mga dasal. Ibinaon yun ni Tatang sa lupa at nilaliman niya ito na parang walang nakahukay na mga galang aso o makalaykay na mga manok. Nilagyan pa ito ng tanda ni Tatang upang huwag hukayin o huwag galawin. Pagkatapos ay bumalik na si Tatang sa bahay. Umaga na nang muling magkamalay ang lalaki. Pagkagising ay nagsusuka agad ito at halos maubos ang tubig sa galon kakainom. Matinding uhaw ang kanyang naranasan. Sobrang tuyo daw ng kanyang lalamunan. Pinainom ulit ni Tatang ng tubig ang lalaki. Ngunit bago yun ay dinasalan niya ito at saka hinipan. At nang medyo nahimasmasan, ay tinanong na siya ni Tatang kung may naaalala ba siya sa nangyayari noong nakaraang araw. Wala pa rin maisagot ang lalaki at wala pa rin siyang naaalala. Hindi na lamang din siya kinulit ni Tatang at baka matakot pa siya kapag malaman niyang minsanan na siyang naging aswang. Hindi na rin naman na nagkwento ang kanyang kapatid na babae tungkol dun. Binilinan na lang ni Tatang ang magkapatid na umiwas sa mga bagay na dapat iwasan. Binilinan din ni Tatang na umiwas sa mga laman loob at mga ilang klaseng karne habang nagpapagaling pa ito. Sinunod naman ng lalaki ang mga bili ni Tatang at ganun din ang kapatid niya babae. Hanggang sa tuluyan ng gumaling mula sa pagkakayanggaw ang lalaki. Tuluyan naman ng gumaling sa pagkayanggaw ang lalaki. Ngunit pinagsabihan muli ni Tatang na umiwas na ito sa iba niyang mga kaibigan. Nais ko lamang pong shout out si Ma'am Ceci Abanono, isa po nating silent listener. Ma'am, maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Sir Camelo Aroy. Sir, maraming salamat po. At kay Sir Adrian Ramos, Sir, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Nais ko lamang pong i-shoutout ang Arnaiz family, Jan's family. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Ma'am Elizabeth Arnaiz. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Sir Edwin Villena, dyan po sa may Alabang Muntinlupa City. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Sir Julius Corpus at kay Sir Bong Layug ng Candelaria, Zambales. Shoutout po. Nais ko lamang po shoutout si Ma'am Janet Verga, dyan po sa may Qatar. At shoutout din po kay Sir Alex of Southern Mindanao Creepy Experience. Shoutout din po sa mga taga Sitio Badyang Tupol, Weste Cabatuan, Iloilo. Shoutout po sa inyo. From Sir Rex Besite, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po.